Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So ito na nga mga kakusina, natutuwa ako sa recipe na to kasi dapat cornstarch yung gagamitin ko. Pero another twist, mali pala yung nagkuha kong ingredients sa aking ref. So ito, maganda pa rin naman yung kinalabasan niya. So panoorin mo na yan. So una, meron tayo ditong inilagay na 200 ml na coconut milk. Tapos po, yung pouch na yon, nilagyan ko lang siya ng 200 ml na water para masimot yung pinakalaman. At isinalin ko na rin siya dito sa ating kasirola. After nun, naglagay na ako dyan ng half teaspoon ng vanilla essence, 1 can or 370 ml ng evaporated milk, 1 can or 390 grams ng condensed milk. After po nating mailagay lahat ng ating liquid ingredients, hahaluin lang po natin ito ng maigi. At take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan kasi gusto natin dito ma-mix muna ng maigi yung ating mga ingredients. So kapag nahalo na po natin ito ng maigi, tsaka pa lang natin bubuksan yung apoy sa ating kalan. So, lulutuin lang natin yung ating milk mixture hanggang sa makita po natin na kumukulo na ito. So, habang hinihintay ko na kumulo yung ating milk mixture, marami pa rin sa inyo nagtatanong kung ano nga ba yung ginagamit kong lutuan dito sa aking kusina. So, ito po yung Gaslight. Marami kayong kulay na pagpipilian yan. Pwedeng-pwede rin kayong makabili niyan online. So, after po nating makita na medyo kumukulo na yung ating milk mixture, eto na nga, so imbis na cornstarch yung ginamit ko, ang nakuha ko pala ay all-purpose flour. So naglagay tayo dyan ng 1 cup, tapos po dinissolve lang natin ito sa 2 cups of water. After po nating matunaw yung ating all-purpose flour, isasalin po natin yan dito sa kumukulo nating mixture. Pero siguraduhin po natin na mahina na yung apoy sa ating kalan. At kapag naisalin na natin to dito, hahaluin po natin to continuously sa mahinang apoy at kukunin po natin yung ganitong klaseng consistency. Pero naglagay po ako dito ng 2 tablespoon ng butter para po medyo magkinis naman yung kalalabasan ng consistency or ng pinakakakanin natin. So habang hinahalo natin yan mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, nung hinahalo ko pala to, pinakita ko dyan sa inyo na meron tayong gagamitin na toppings, yung ating ube halaya at keso. So, ito po, nabili ko lang din siya sa palengke. Tapos, ito na yung gagamitin natin. So, iniwa ko lang yan ng maliliit. Nasa sa inyo na kung paano nyo siya lalagyan ng toppings. So, ito na nga, maganda rin naman yung kinalabasan ng ating recipe. Kaya tuwang-tuwa ko na kahit hindi cornstarch yung ginamit natin, kuhang-kuha pa rin natin yung nagawa kong recipe. So, sinalin ko lang to dito sa aking microwavable tub na merong tig 500 ml. Tapos, nilagay ko na dyan yung ating toppings na keso, pati yung ating ube halaya. Tapos po, ihintayin lang natin to na mag-set or mag-firm, and then ipapakita ko sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayun na nga mga kakusina, nag-set na or nag-firm na yung ating recipe, kaya naman this time, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayun na nga mga kakusina, tapos na po ang ating ube cheese alamaha. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. By the way, pakishare ng ating video lalo na kung isa ka din sa kakanin lover.